cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. At syempre huwag muna nating simulan ang kwento dahil may isa shoutout ako muli na walang tigil nanunood sa akin, sila ni Mex at si Rose Ann Balbaloza, mga yawa pod mo, wahahaha, kaya huwag tayong tumigil sa panonood ng video ko. Salamat sa paghihintay. Natapos nga tayo sa balak ni Wu Chen na atakihin si Yifeng sa kanyang martial arts gym, na makikita nga natin na si Wu Chen na nakapasok na sa martial art gym ni Yifeng, na napangiti siya dahil sa kanyang nakita sa martial art gym ni Yifeng. Sabi niya na ang gym na ito ng martial arts ay walang pangalan, at lubos na basura, na tila sa kanyang kamay ay may apoy, at pinakawalan na nga niya yung apoy sa kanyang kamay sa isang daliri, na makikita nga natin na inatake niya yung nakasulat sa pintuan ng martial arts gym ni Yifeng. Pagkatapos niya nga yung inatake ay makikita nga natin na tumalikod agad siya na parang walang nangyari at nasambit niya na. Kaya saan natin simulan ang susunod na pagwasak? At napangiti nga siya, sambit niya nga ulit na. Sa ilalim ng kanyang paraan, wala nang ibang wakas, tanging pagdurog na lang ang makikita ni Yifeng, kaya nung lumingon siya ulit na makikita nga natin nagulat siya dahil may iba ang nangyari sa kanyang pag-atake sa sulat ng martial art gym ni Yifeng, na may formation ang lumabas, at mas nagulat pa siya nung nakita niya ang pagbabago ng apoy na may hugis na sibat na patungo na sa kanya, kaya sinubukan niyang tumakbo, na ginamit niya nga ulit ang kaparehong bato na pagtakas sa matanda kanina, ngunit siya ay inibutan pa rin ng pag-atake ng nabuong sandatang apoy na makikita nga natin na nagkakahati-hati na ang katawan ni Wu Chen na napasigaw siya ng malakas, na makikita nga natin ang kanyang mukha na natutunaw na. Pagkatapos nga namatay si Wu Chen, makikita nga natin ang bato na dala ni Wu Chen ay natapon sa malapit sa may sirang semento. Nang lumipas ang sandaling oras ay nakita ni Yifeng ang bato at kinuha niya ito, at napasabi si Zongqing sa kanyang likod na makikita nga natin na may bukol siya sa kanyang ulo. Sabi niya na sino ang nagtapon ng bato na ito. Ang ganda ng bato na ito, at pagkatapos nga sabihin iyon ni Zongqing at tila may naisip si Yifeng sa bato na kumikinang pa ang mata, ayon na nga ang naisip niya ilagay pala sa may sirang semento, at napasabi si Zongqing na ang sukat at laki ay tama sa sirang semento na parang sinasadya talaga ito para sa sementong sira. Mukhang kayong dalawa ang sira, at pagkatapos nga niyang inilagay ni Yifeng yung bato sa semento sira, at nailipat na naman tayo sa may naglalaro ng dama. Ito pala ang matandang malaki ang tiyan na kalaro si Yifeng, sambit niya na kapatid Yi. Noong una, akala ko pareho tayo ng antas. Ngunit kapag masusing tiningnan, hindi kita magets, at sinabi naman ni Yifeng na bakit nandito na naman itong matandang ito. Siyempre, hindi mo ako kayang makita sa kabuuan, at napasabi siya sa kanyang isip na madalas akong bumisita dito, ngunit hindi ko pa rin maunawaan ang tunay niyang cultivation. Sigurado ako na maraming lihim na teknik sa Xinjiang continent, at dagdag pa niya na ngunit nagtanim siya ng isang teknik na gumawa sa iba na hindi makakita sa kanyang cultivation, at hindi niya ito labis na ini-exaggerate habang tinitingnan niya si Yifeng. Ngunit kung may ganoong tao nga, hindi ito maaaring maging hindi kilala sa mundong pagsasanay. Siya ba'y talaga ang mas magaling kaysa sa akin, tanong niya sa sarili, na makikita nga natin siya napakarami na niyang iniisip kay Yifeng ng kung ano, at nagsalita si Yifeng na matanda, it's your turn, at nagulat naman ang matanda dahil na checkmate na siya, na makita nga natin na lumalabas ng kanyang mata sa gulat nang nakita niya na hindi niya alam kung paano nangyari na talo ako sa madaling oras.
At tila may naramdaman ang matanda sa kanyang paa kaya nung nakita niya na ang napagtanto niya na ito ang dalang bato na nakalaban niyang martial artist, nasambit niya na sacred stones. Inilibing ba agad ng Brother Yi ang masamang tao na iyon? Ang paggamit ng isang napakahalagang kaharian para harangin ang pintuan ay parang sinasabi, at hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil narinig niyang sinabi ni Yifeng na maraming salamat matanda dahil pinagbigyan mo ako manalo ng may galang sa matanda. At habang ang matanda naman ay marami pa ring iniisip sambit pa niya na batay sa kanyang cultivation, dapat niyang malaman ang halaga ng sagradong bato na ito, pero binebaliwala pa rin niya itong parang ganito. Maging ang kanyang mga lihim o ang laro ng chess, mas makapangyarihan ang taong ito kaysa iniisip ko. At sa lahat ng mga hinay-hinay na ibinigay niya. Ito ay isang ibang antas ng kompetisyon. At napangiti siya sambit niya ulit na kaya pala. Kaya pala siya ganun kumpiyansa. Pero tila binebaliwala mo ako at habang inaapakan niya pa rin ang sagradong bato, Brother Yi, tulungan mo akong tingnan ito. Oops, may Katie sa likod ko, tulungan mo akong kamutin gamit ang sagradong sandok ko, at nabigla naman si Yifeng sa matanda dahil sa kakaibang posture niya na parang iwan, at may napansin naman si Yifeng sa sagradong sandok ng matanda na tila nakita niya na ito. At napangiti ang matanda dahil sa kanyang ginagawa sambit niya sa isip na sigurado akong napabilib ko si Brother Yifeng hindi lang ako naglaan ng lahat ng aking ari-arian kundi nawalan pa ng kalahati ng aking buhay para makuha ang yamang ito. 7 ngipin na banal na sandok. At hinawakan naman nito ni Yifeng ang sagradong sandok ng matanda, na sabi ni Yifeng kinakalawang na ang iyong sandok itapon mo na. Siguradong napaka-discomfortable gamitin ito sa pagtatrabaho sa bukid, hina-plus niya ang sagrado sandata ng matanda, na makikita nga natin na gulat ang matanda sa mga pinagsasabi ni Yifeng sa kanyang sagradong sandata. At parang napaiyak si Yifeng, at sabi ni Yifeng sa matanda sa kanya na nakatuklas ako na lagi mo akong hinahanap para makipaglaro ng chess, at sadyang iniinda mo ang pagkatalo para matulungan kita sa pag-ayos ng iyong kagamitang pangsaka na makikita nga natin ulit ang matanda na gulat na naman sa mga pinagsasabi ni Yifeng, nasambit ng matanda na ang taong ito ay talagang nilait ang artipakto na ipinagmamalaki ko, at dagdag pa ni Yifeng na huwag ka masyadong ma-excite. Sa huli, ito lang ang paraan para mabuhay ng isang magsasaka at nakakabahala kapag may problema sa sandok, sinabihan niyang matanda na maghintay ka lang sandali para sa akin, na makikita nga natin na galit gusto ng putulan ng ulo ni Yifeng na hindi na maipinta ang mukha niya. Pagkatapos nga ay tinawag siya ni Zongqing sabi nito na boss, gusto ka raw makita ng dalawa matanda nung humiram ng kutsilyo dati, at dagdag pa niya na sabi nila, darating sila para magbigay ng salamat sa'yo. At sinabihan siya ni Yifeng na pabayaan mo muna silang pumasok, darating ako pagkatapos kong tapusin ang paggawa ng mga kagamitang pangsaka, makikita nga natin ang dalawa na papunta na kay Yifeng, at nagsalita ang bagong kasama ni Lu Qingshan sabi niya na guro, may totoong nakatira ba sa lugar na ito? Bakit parang nararamdaman ko, at pinatahimik naman siya ni Lu Qingshan sabi niya na itago mo ang iyong maliit na init ulo sa harap ng isang eksperto. At dagdag pa ni Lu Qingshan nakita mo rin ang lakas ng kutsilyo na iyon. Kung malungkot si Master Yi, ang mga kahihinatnan ay magiging delubyo. Wika ni Lu Qingshan at biglang nadulas ang babae dahil sa batong sagrado at napansin naman ito ng babae, sabi niya na isang sagradong bato sabi niya na paano ang sagradong bato ng Xuanwu sect,
at tinawag niya si Master Lu Qingshan. Sabi niya na Master tika muna tingnan mo to, pero hindi siya pinansin ni Lu Qingshan dahil nagulat siya sa nakita, na kikita nga natin na kumikinang pa ang mata ni Lu Qingshan. Sabi niya na tingnan mo at buksan mo ang mga mata mo, na makikita nga natin na tumatakbo ang babae na para rin sabihin ang nakita niya, at tinanong ng babae ang master niya na ano ang tinitingnan niyo po master, kaya nang nakita ng babae ang tinitingnan ni Master Lu Qingshan, dahil nagulat sila sa kanilang nakita na makikita nga natin na nagpapanday si Yifeng ng sagradong sandok, at makikita nga natin na nagliliwanag sa loob sa pagpapanday ni Yifeng na may lumalabas na dragon, at napasabi ang babae na impossibly tama ba pa ang nakikita ko ito'y ay isang the seven-toothed holy rake. Ayon sa alamat, ang mahiwagang sandatang ito ay ginamit ng Nine Heavens Profound Goddess upang paksain ang mga demonyo sa Shengjing. Hindi pwede, paano maaaring maging totoo ito? At sinabi niya sa kanyang master na master ito ngunit hindi niya na nabanggit ang kanyang sabihin, at sambit naman ni Lu Qingshan hindi ito magiging hindi totoo dahil si Senior Yifeng ang gumagawa nito. Ito'y tinawag na the seven-toothed holy rake, at may nakita silang tao na nakaupo na nagpapalabas ng enerhiya. Sabi nila na ang taong iyon ay naglalabas din ng parehong martial intent ng sandok. Ang mga taong kayang gumamit ng mga sagradong armas mula pa noong unang panahon ay kahit papaano'y mas mataas sa antas ng Martial Emperor, at dagdag pa nila na ang taong ito ay tila kaunti sa kamukha ng Loko Lokong pumatay sa 6 taon ng Konjang pero nawawala na siya ng 3 dekada. Huwag mo nang isipin na ito'y basta kawalang paksa, wika ng dalawa, at tinawag naman sila ng mantada na makikita nga natin na galit, kaya naman sila ni Lu Qingshan at ng kasama niya ay makikita nga natin na pinagpapawisan at lumalabas na ang sipon ni Lu Qingshan nung tinawag sila ng matanda. Ngunit sabi ng matanda na malaki ang tiyan, sambit niya na nandito ba kayo para kay Brother Yi? Lumapit kayo at suluhan ako uminom ng kape, kaya nung narinig nila ang pangalan ni Fing sabi nila na upo na pinagpapawisan at nagulat naman ang babae. Sabi ng babae na master ibigay na natin ang kutsilyo kay Senior Yifeng at umalis na tayo. Ngunit sambit naman ni Lu Qingshan na huli na kung aalis pa tayo at natatakot rin ako kung ano pa ang mangyayari sa atin. At nabigla naman sila sa kanilang likod dahil may lumabas na enerhiya sa loob ng pandayan ni Yifeng na may dragon ang nabuo, na makikita nga natin ang martilyo ni Yifeng na tinaas niya ang huling hampas, kaya hinampas niya na, baning tapos na makikita nga natin si Yifeng na napapabugtong hinanga dahil sa pagod sa pag-ayos ang seven-toothed holy rake, na makikita nga natin na kumikintab ang ginagawa niya na parang bagong-bago, at nagulat na naman sila ulit sa nakita sa ginawa ni Yifeng, nasambit ni Lu Qingshan na hindi siya. Nasambit ni Lu Qingshan na hindi siya makapaniwala na ayos ito ng semi-holy weapon patungo sa the true holy weapon, na makikita nga natin si Yifeng na papunta na sa kanila na dala ang holy weapon, at napasambit ang babae na sino ang tao. Tadagdag pa niya na bakit ang taong ito ay papunta sa atin. Tinanong niya ang kanyang master na ano ang ating gagawin Master Lu Qingshan, at sabi ni Lu Qingshan na huwag kang matakot, tingnan mo ng mabuti ang taong paparating, na makikita nga natin si Yifeng na parang bata na tumatakbo na papalapit sa kanila na may dalang pangkaskas ng dahon, habang tinitingnan siya ng tatlo na tumahimik ang lugar. Pagkatapos nga ay pinagpapawisan ang matanda sa kanyang nakitang ang kanyang lumang holy weapon ay naging true holy weapon, wika niya,
At nagsalita si Yifeng na sinabihan niya ang matanda na hindi libre ang ginawa ko kaya wag kang mag-alala bibigyan kita ng discount 50%, at nabigla naman ang matanda sabi niya sa isip na kahit pabigyan mo ako ng 50% discount hindi ko pa rin afford ang ganun kalaki. Dagdag pa niya na ibinigay ko na ang lahat ang pag-aari ko at yaman para lang makuha ang 7-tooth holy rake para lang ipalit ang buhay ko sa sandata nato. Natatakot ako kung hindi ko makukuha uli ang sandata. Sinabi ni Yifeng na matanda may problema ba at wala ka bang pera kahit isang ginto lang napaka-poor mo naman kung ganun, at dagdag pa niya na ito'y isang sandok lamang, kung wala kang sapat na pera. Ibigay ko na lang sa'yo dahil New Year naman ngayon, na makikita nga natin na nagulat sila sa kanilang narinig dahil sinabi ni Yifeng na isang sandok lamang ang inaayos niya. Happy New Year pala sa inyo wala kang jowa no kaya nanunood ka ngayon? Teng ning 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 tayen chana say sa sakit tayen chana ham tayen chana. Kaya nung narinig ng matanda ang sabi ni Yifeng ito ay naging, ay Barbie Pasko na, New Year pala, at nagulat naman si Yifeng nang sabi niya na kunin mo na ito inayos ko lang ito ba't ka sumaya, at sumigaw ito ng malakas nang umiiyak sabi niya na Ginoong Yi, ang iyong kabaitan ay iniukit sa aking puso, marahil hindi mo na kailanganin ang aking tulong sa natitirang bahagi ng iyong buhay, at dagdag pa niya na ngunit ako, si Wu Yunghong, si Wu Yunghon pala ang pangalan ng matanda, sabi niya na ay sumusumpa sa aking buhay, kung mayroon kang kahit na anong pangangailangan sa akin, buong puso akong magiging handang mamatay. At nabigla naman ang dalawa sa kanilang narinig, nasambit ng dalawa na talaga nga siyang isa sa 4 na loko-loko na pumatay sa 6 na bayan ng Xianjiang. Na makita nga natin na umulan na makikita nga ulit natin si Wu Yunghong na lumabas at sumigaw ito nang ako'y nagbibigay ng pangako sa pangalan ng langit at lupa. Kung may paglabag, ako'y paparusahan. Nagulat naman si Yifeng sa kanyang narinig sa matandang Wu Yunghong, napasabi si Yifeng na habang ang tatlo ay tinitingnan niya ang dalawa naman ay gulat na gulat pa rin sabi ni Yifeng na ang matandang nasa kanyang huling sandali, na gumagawa ng ganoong bagay. Well, talaga namang nakakahiya tignan.